Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 6, 2026. At ngayon po ay kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ating po munang pagbasa. Pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Daniel, chapter 7, verses 9 to 10, and verse 13 to 14. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay, magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Umanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ng aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo o tinatawag nating Transfiguration, Feast of Transfiguration of the Lord. At ito po ay isang pagdiriwang kung saan ating ginugunita ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa isang kaganapan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo na nagbago hindi lang sa kanyang buhay, maging sa atin ding mga buhay. Kaya yung salitang transfiguration ay nagmula sa wikang Latin na ibig sabihin nito ay pagbabago sa buhay. Nawa ay pagnilayan natin mabuti ang kapistahang ito na kung saan ay pinapakilala ang Panginoon hindi lang bilang tao kundi maging bilang Diyos. Tandaan natin na ating Panginoon sa Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. At isa ito sa mga nakasulat sa Biblia na napapatunay ng kanya pong pagka-Diyos. Kaya nga kung babasahin natin o papakinggan ninyo ang Ebanghelyo sa araw na ito, sa kanyang pagbabagong anyo ay narinig ang tinig ng Panginoon na ipinapakilala siya na kanyang dugtong nanak at ang panawagan tayo po ay makinig sa Kanya. At ang sino mang nakikinig sa ating Panginoon, sa Kanyang turo, ay talagang nagkakaroon ng pagbabago sa Kanyang buhay. So hindi lang ito basta pagdiriwang ng kapistahan, kundi ang paanyaya, nabigyan natin ng pagkakataon, magtiwala tayo sa Panginoon dahil siya lamang ang may kakayahan para baguhin ang ating buhay. At nang sa ganon, makapiling natin siya sa kanyang kaningingan, sa kanyang kaluwalhatian doon sa langit. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong po lahat. Blessed Joseph, to us too.